Praise the Lord. Are we all blessed? Thank you, Jesus. All right, so again, sa lahat po ng mga faithful partners po natin sa ministry, thank you very much for your partnership. Ang inyong pong patuloy na pananalangin for the church and for all the workers of the church, the pastors of our church, and even your faithful giving in the Lord ay napakalaking bagay po para ang ating pong gawain ay patuloy po na umusad at gawin ang kalooban ng Panginoon. So in behalf of the leadership of 611 Philippines, we thank you at nais po namin sabihin, every seed that you're planting to this fertile ground ay hindi po mawawalan ng kabuluhan because we believe ang bawat tanim, ang bawat seed na itinatanim po natin, it will grow and it will bear much fruit for the glory of God. Amen. Okay, so last week nasa Claveria po kami, so we are not able to attend the Sunday service in Tugigaraw. Pero after the service ay sinundan pa rin po namin yung online na gawain. And we are so blessed na nakikita na yun natin pong mga kamanggagawang iniiwan ay talagang pwede nang iwanan. Thank you, Dave, for always taking my part, especially sa Lord's Supper. Okay? May the Lord bless you and may the Lord bring you more anointing para po magawa ni Dave ang kanya pong ministry sa Panginoon. Alright, so dinalaw din po tayo ng storm last week. Last week ba? Itong week po na ito. Purihin ng Panginoon, wala na masyadong naging effect sa atin. Palakpakan nga po natin ng Diyos na buhay. Talagang ginwardyahan ho ng mga intercessors ng Philippines. Yun pong ang lahat po ng mga threat ng storms and purihin ng Diyos dahil hindi naman ho ganun kalala ang naging effect, especially dito po sa part po natin. And ito pong week po na ito, nagbabanta na naman ang ilang mga storms na papasok sa Philippine Area of Responsibility, but sabi po ng Bible, malaki ang nagagawa ng mga panalangin ng mga anak ng Diyos. Amen. The prayer of the righteous man availeth much. And so let's keep praying, let's keep interceding for this nation. Dahil ako po'y nananampalataya, the only way na tayo po ay ma-spare sa kung anumang mga sakuna, ang tayo po ay magpakumbaba na lalapit sa Diyos, gawin ang kanyang kalooban, at manalangin. Ang pangako po ng Panginoon, He will forgive our sins, He will heal our land, He will surely protect us. Amen. So sabi mo nga sa katabi mo, keep praying for this nation. Wag mo nating asahan na taga-India pa ang mananalangin para sa bansa. Tayo ho, ang higit na meron pong karapatan at tungkulin na manalangin para po sa bansa natin. Amen. Okay, so we have started at naka-anim na po tayo na topic sa atin pong Johannine miracles. Because we are studying the miracles na ginawa po ni Jesus in the book of John. At meron na, nandito po na tayo ngayon sa pang-anim. And I believe as we study the Word of God today, alam ko po nakapupulutan po natin ang aral at nawa ay maging gabay po natin upang patuloy po nating maranasan ang mga himala ng atin pong Panginoon. Sabihin nga po natin, miracles. Alam po ninyo kapatid, if you really want to experience extraordinary Christian life, you need to experience the miracles of our Lord Jesus Christ. Marami pong mga Kristiyano sa mga panahon po na ito, napaka-ordinary ng kanila pong Christian life. It is because they didn't experience any miracle na nagmumula sa Panginoon. Okay? Can I hear a man? Ilan ho sa atin dito ang gustong makaranas ng miracle ng Panginoon? Alam niyo po yung miracle? Yung bang mag-exam ka, tapos nag-absent ka ng ilang araw, hindi ka nag-review,
talagang hindi mo talaga aasahan, napapasa ka, pagkatapos, pumasa ka. Okay? Ang tawag ho doon, it's a miracle. Amen. Yung bang ang daming nanliligaw doon sa crush mo, mas magagaling, mas gwapo kaysa sayo, pero ikaw ang pinili, ang tawag po doon ay himala. Amen? Kaya ako ho, nakaranas ako ng himala dyan. Nag-apply ka ng trabaho, pagkatapos lahat ng mga katunggali mo, they are all qualified than you. Na maging yung boss na dapat sanang magsasabing hindi ka tanggap, nagulat siya nung sinabi niyang ikaw ang kanyang tinanggap. And it's a miracle. Alam niyo ho kung bakit ako ganito kainit maglingkod sa Panginoon since 1984 na na-meet ko ang Panginoon. Isa po sa tagpo na hindi ko po makalimutan, I attended a crusade. Amerikano po yung nagpe-pray. Meron pong dinala doon po sa crusade, hindi po pantay ang paa. Kaya po ika-ika siya nung naglalakad at yun ho ay inborn dahil ang sabi po nung nanay niya, parang meron yata siyang polio. At hindi ko po makalimutan si Don Stewart nung siya po ay nagpe-pray, pinaupo po niya yung lalaki. At pagkatapos kinocommand po niya yung paa ng lalaki na maging pantay, yun pong abnormal na kanyang paa, unti-unting pumapantay doon po sa normal na paa ng tao. Sabi ko, si Jesus ay nasa langit na, pero merong taong gumagawa ng ganito. While Don Stewart is praying and the whole intercessors are praying, nakikita ko po yung miracle kung paano nangyayari yon. At alam niyo kapatid kaibigan, yun ang tumatak sa isip at sa puso ko. Meron pong Diyos na nakikinig sa panalangin ng mga anak na tunay na lumalapit sa Kanya. At kung ikaw ay may pananampalataya, ang lahat ng bagay ay pwedeng mangyari sa iyo. Amen. At mula po nung panahon na yan, umuulan po kasi nung crusade na yan, halos lahat na ng tao ay nagsiuwi, pero ako po'y nagbabantay sapagat excited po akong makakita ng miracle. Because my first miracle ay yun pong pinagaling ng Diyos, yung younger sister ko, at the age of 12 na dapat sanang mamatay, hindi po namatay. So sabi ko sa Panginoon, Lord, pwede bang isa pang miracle? Yun pong miracle during the crusade. Hanggang ngayon, baon ko. Kaya kahit anong problemang dumating sa buhay ng iyong lingkod, ang dami ng taong tumalikod sa pakikipagkaibigan sa akin, nawalan ng pera, nawalan ng trabaho, I will never stop serving God because of His miracle. Kaya kapag nakakabalita po ako ng mga taong naglingkod sa Diyos, pagkatapos ng lamig, pagkatapos biglang nawala sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ko, that's just a common Christian life. Pero kapag ikaw ay nakakita ng mga kamanghamanghang bagay, you will never stop serving God. Dahil kahit sa mga panahon na akala ng tao wala siyang ginagawa, meron siyang ginagawa. Hindi lamang sa awit, gawin po nating maging karanasan natin sa totoong buhay. Can I hear a man? So sabi mo nga sa katabi mo, expect for God's miracle. Can I hear a man? Okay, in the book of John, buksan nga po natin ang atin pong mga Bible, and let's start reading from verse 9 ng chapter 8, John chapter 8, verses 9 up to verse 12. Sabi po ng Bible, at this, those who heard began to go away one at a time,
The older ones first until only Jesus was left with the woman still standing there. And Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Sabi po na verse 12, when Jesus spoke again to the people, he said, can we read it aloud? "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Shall we just bow our heads for a moment and let's pray? Lord, I pray, may you bless the word that we are going to study today, O God. I pray for your anointing, Lord, to flow in our midst like a river and start to touch every heart. I pray, Lord, touch every ear, that as we study your word, O God, I pray, may your Rhema word, O God, flow in our lives, touch us, and your miracles, O Lord, will start to happen. Because we believe, O God, na ang mga salita na nanggaling sa iyo, hindi babalik sa iyo na walang nangyari. It will not return to you void, but it will surely accomplish great things to them that whom you have sent it. So Lord, I believe today, meron kang gagawin, a very special, Panginoon, sa buhay naming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng topic ngayon is, Jesus is the light of the world. Now, dito po sa topic natin in John chapter 8, sa first text, makikita po natin yung ginawa o yun pong nangyari nung panahon that they are celebrating. Yun pong isa sa pinaka-importanteng celebration nung araw. Napakahalaga na celebration, and all Israel ay nagse-celebrate because of this special occasion. Habang ang lahat ay nagse-celebrate sa church, habang ang lahat excited na i-celebrate yun pong very special occasion, sabi po ng Bible, nung madaling araw, may yun pong mga teachers of the law, the Pharisees, ay pumasok sa templo, meron pong isang bit-bit na babae. Sapagat yung babae, nahuli po nila na nakikiapid. Naaktuhan na siya po ay nakikipagtalik sa hindi niya asawa. While everyone is celebrating that very special occasion for Israel, meron pong isang tao, may mga tao, na imbes po sana na gawin yung perfect will ng Panginoon, ibang kanilang ginagawa. Nung nahuli po ng mga Pharisees and the teachers of the law, kinuha yung babae. And I want to tell you, the teachers of the law during that time ay hindi po ganun ka-gentle. Sabi po ng ilang mga Bible scholars, hawak siya sa kanyang buhok habang siya ho ay hubad, at pagkatapos isinalampak sa harapan ng atin pong Panginoon. Ano ho sabi nila? Ano po sabi ng verse 2? At dawn, he appeared again in the temple courts where all the people gathered around him and had sat down to teach them. Verse 3. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the ground and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Nahuli namin na siya ay nakikipagtalik sa hindi niya asawa." At ano po sabi ng mga teachers of the law? Verse 5. Can we read it aloud? In the law, Moses commanded. Sabi po niya, babatuhin ang babaeng
nagkasala ng ganito hanggang siya ay mamatay. Sakit na parusa, no? Yung buong community, it is but right and legal na parusahan ang babaeng nagkasala. Verse 6, ano po sabi po ng Bible? They were using this question as a trap in order to have a basis of accusing Jesus. Pero ano sabi po ng Bible? But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Can we read that part? But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Baka tanungin niyo ako kung anong sinulat niya, hindi ko po masasagot yan. So habang yung mga teachers of the law, with all their knowledge, the authority na meron po sila na ibinigay ng mga taga-Israel sa kanila, may karapatan sila na gawin yung kanila pong ginagawa. Nahuli yung babae at pagkatapos dinala kay Jesus, tinanong, anong gagawin natin sa babaeng ito? But Jesus didn't answer anything. Ano ang sabi po ng Bible? Siya ho ay yumuko at pagkatapos nagsulat nang hindi po natin alam kung ano po ang kanyang sinulat. Now, verse 7. Ano sabi po ng verse 7? When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, if any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. Sino ba sa inyo ang walang kasalanan? Siya ang unang pumulot ng bato at pukulin ang babaeng ito. Ano ho nangyari sa verse 8? Can we read it again? And he stooped down and wrote on the ground. Pagkatapos, ang sabi po ng verse 9, at this, those who heard began to go away, one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Walang ni isang pumulot ng bato at batuhin yung babae. Ang lahat mula pinakamatanda hanggang pinakabata, silang lahat ay umalis. Pagkatapos sabi po ng verse 10, so Jesus straightened up and asked her, woman, where are they? At tinanong po yung babae, meron bang bumata sa'yo? Meron bang pumukol sa'yo o bumato sa'yo? Ano sagot po ng babae sa verse 11? No one said. And so Jesus answered, neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and live your life of sin. Ako man ay wala akong karapatan na i-condemn ka. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Point number 1 in this topic, no condemnation in the light. Kung mapapansin po natin ang tagpong ito, yun pong babae ay talagang nagkamali at nagkasala. Gumawa siya ng kasalanan sa mga panahon na dapat sana ang lahat ng tao ay gagawa ng kabanalan sapagkat selebrasyon sa Israel. At ang masakit, ang una pang nakakita sa kanya, the teachers of the law na hindi mo po pwedeng palusutan. Kaya nga po, nung nahuli po siya sa akto ng paggawa ng kasalanan, hindi siya po pwedeng tumanggi. Dinala po siya sa templo at pagkatapos doon siya ihuhusgahan.
Pero alam nyo kapatid, kaibigan, mabuti na lang nandun po si Jesus. Si Jesus na Diyos na nasa langit, walang ginawang kasalanan. He is not a teacher of the law, but He is the creator of heaven and earth. Siya po ang lumikha ng langit at lupa, maging nung mga taong nag-aral ng mga salita ng Diyos. Sapagkat siya po mismo yung salita. Can I hear amen? Dahil siya po yung salita na ipinagmamalaki ng mga teachers of the law. At nung dinala sa kanya yung babae, ang sabi po ng mga Pharisees, anong gagawin natin sa babaeng ito? Nagkasala. And everyone knows na lahat ng nagkamali ay kinakailangang i-condemn. Ang lahat ng nagkasala ay dapat parusahan according to the law of Moses. Can I hear amen? Now I want you to think of this. Consider this. At ang kaparusahan, ang sabi po ng Bible, ang batuhin hanggang siya po ay mamatay. Pero nung dinala po kay Jesus, alam na alam ni Jesus na yung kanila pong tanong ay trap lamang para sa kanya. Dahil gusto nilang makita paano mag-react si Jesus. The woman, sabi po ng Bible, siya ho ay nakatayo sa harapan ni Jesus. Itinutulak, inaalipusta. Pero alam niyo kung paano po nag-react si Jesus? He stooped down on the ground and started to write yung pong bagay na hindi po maintindihan ng sino man. Imbes ho na i-confront yung babae, imbes na i-entertain yung accusations ng mga Pharisees and the teachers of the law, he stooped down and wrote in the ground. At nung patuloy na nag-a-accuse sa mga teachers of the law, ang mga Pharisees ay patuloy na nag-iingay, nagwawala because they're expecting for something from our Lord Jesus Christ. Ano ho kanyang ginawa? Ang sinagot ay ganito, sino ba sa inyo ang mga walang kasalanan? Siya ang unang pumulot ng bato at batuhin ang babaeng ito. And again, he stooped down on the ground at muling nagsulat ang atin pong Panginoong Yesus. But the Pharisees ay patuloy na nakatayo, pati kilay nakataas. Na akala mo alam na nila lahat ng bagay, akala mo hindi sila nagkamali at hindi po nagkasala at itinuturo ang kanila pong daliri against the woman. But the Lord Jesus Christ, sabi po ng Bible, muli na yumuko at nagsulat. The first and the best miracle na po pwedeng tanggapin ng tao sa buhay, kapatid, kaibigan, listen to this, is the forgiveness of our sins. Can I hear amen? Yung nahuli yung babae na nakikipagtalik sa hindi niya asawa, isang kasalanan na dapat sana ang kaparusahan ay kamatayan. Pero nung dinala sa Panginoon ang babae, anong ginawa po ni Jesus? Konsentidor po ba ang Panginoon? Kinukonsinti ba niya ang babaeng nagkasala? In the Old Testament, yes. But I want to tell you, brothers and sisters, in the New Testament, ipinapasok ng Panginoon ang dispensation of grace.
na kahit na sino mang nagkamali at nagkasala at inakausahan ang Panginoon, handang magpatawad at handang magbigay ng habag at biyaya. Kaya nga po tayo ngayon, malaya na po tayo sa condemnation. Can I hear amen? Kaya nga, yung babae nagkamali. Sabi mo nga sa katabi mo, nagkamali. Karumal-dumal ang kanyang pagkakamali. Pero nung sabi ng Panginoon, okay, sino ba sa atin ang walang kasalanan? Sino ba sa atin ang hindi nagkamali? Okay, siya na maunang bumato sa kanya. Gusto nilang itrap si Jesus? Gusto po nilang testingin ang kakayanan ng ating Panginoon kung gaano ba kalalim siya magbigay ng grace and mercy sa tao. Kaya nung sinabi ng Panginoon, okay, sino ba sa inyo walang kasalanan? Sige, batuhin niyo siya. And he started to stoop down again at nagumpisang magsulat. At nagkagulo po yung mga tao, ano ba, Panginoon, anong gagawin natin dito? Anong say mo, Lord? Pero nung sinabi ng Panginoon ang salitang yon, lahat ay tumahimik. Dahil lahat ay nagkamali, dahil lahat ay nagkasala. Sabi mo nga sa katabi mo, lahat nagkasala. Sabi mo sa kanya, lahat nagkamali. Sabi mo sa kanya, walang perpekto. Can I hear amen? We don't have the right to condemn people. Ni sarili natin, wala kang karapatang i-condemn ang sarili mo sapagkat ang buhay mo na yan, hindi sa iyo yan, sa Diyos yan. Ano sabi po ng babae? Lord, nung tinanong ng Panginoon, nasaan na silang lahat? Ang sagot po ng babae, Panginoon, lahat sila ay umalis. Tiningnan po ni Jesus yung babae. Neither I will not condemn you. Pero, makinig ho tayo mabuti. Neither I will not condemn you. Pero humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. And the greatest miracle na tinanggap ng babaeng ito, kapatid kaibigan, is the forgiveness of her sin. Amen. Pinatawad siya ng Panginoon. Kinalimutan. Iniligtas siya sa mga bato na po pwedeng dadapos sa kanya at mamamatay siya. At alam nyo, kaibigan, that's the greatest miracle. Pero wag ho natin kalilimutan, tinanggap niya ang kapatawaran, pero binigyan ng bilin ng Diyos, wag ka nang magkasalang muli. So verse 11, then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now, live your life of sin. Marahil ilan sa atin dito, bago tayo dumating sa church po nito, we are full of condemnation. Ang dami mong iniisip tungkol sa sarili mo. Makasalanan ka, hindi ka perpekto, ang dami mong dumi, ang dami mong kahinaan na sinasabi mong parang hindi ka nakarapat dapat lumapit sa Diyos. At kuminsan sa dahil po sa mga kasalanang ginawa natin, mga pagkakamali na nagawa natin, halos wala na po tayong mukhang ipakita sa mga mahal sa buhay natin. Marahil ang ilan ay nag-iisip, paano na lamang ang buhay? Ang iba ay nangangarap magpakamatay. Dahil akala po natin ay parang wala ng pag-asa. Especially kung ang lahat ng tao na nakatingin sa atin, akala mo galit sila sa iyo, akala mo kinokondem ka. Pero gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, kaibigan, ni isa, walang po pwedeng mag-condemn sa atin sapagkat pare-pareho po tayong nakagawa ng pagkakamali. Nakapare-pareho po tayong merong pagkakasala sa Panginoon.
at sa kanyang salita. At ang bawat tao na lalapit sa Diyos, ang sabi po ng Bible, hindi po niya pagkakaitan ng kanyang habag at biyaya. Can I hear amen? Lumapit ka lamang sa Diyos. Kung gaano karumi ang babae, kung gaano kalaki yung kasalanan ng kanyang ginawa, ang Panginoon hindi po nagbago kailanman. Kahapon, ngayon at magpakailanman, hindi siya nagbabago. Kung pinatawad po niya yung babaeng nagkamalit, nagkasala, patatawarin ka ng Panginoon. Kaya nga po, sinabi po natin dito, no condemnation in the light. Sapagat ang sabi po ng verse 12, when Jesus spoke again to the people, pagkatapos po nung tagpo na yung babae, ay sinabihan niya, neither I will not condemn you. Go, sin no more. Sa verse 12, nung siya po ay muling nangaral at nagturo, ang sabi po niya sa mga tao, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kaya nga po, it is a miracle na ang tao, matagpuan po natin, yun pong magbibigay ng liwanag ng buhay po natin, and that's the Lord Jesus Christ. Bakit nagkasala yung babae? Sapagat yung babae walang Jesus sa buhay. Bakit siya nakagawa ng pagkakamali? Bakit siya nakagawa ng wrong decision? Sapagat lumihis siya sa kalooban ng Panginoon at sa salita ng Panginoon. Kaya binigyan ng diin ng Panginoon after na sinabihan niya po yung babae, neither I will not condemn you. Go and sin no more. At sinabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Narinig po ng babae yon. Sinasabi ng Panginoon, maging doon sa babae at sa lahat ng mga nakikinig, para hindi na kayo magkasalang muli at hindi na kayo mabuhay sa karimlan. Andito ako, I am the light of the world. Anyone who follows me, they will never walk in darkness. Can I hear amen? Can I hear amen? Nung sinabi ng Panginoon dun sa babae, go and sin no more. The only way to do that is that you need to follow Jesus, the light of the world, and you will never walk in darkness again. And that's the greatest miracle. Can I hear amen? Can I hear amen? Alam niyo po ba na araw-araw sa buhay po natin may mga pagkakataon ang dilim ng nilalakaran po natin. Madalas sa buhay natin, we cannot make decision. Hindi tayo nakagagawa ng decision na tama. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung anong ginagawa po natin. Especially kung hindi ka sumusunod sa ating pong Panginoon. So every time you feel that you are in darkness, you better ask yourself, sumusunod pa rin ba ako sa kalooban ng Panginoon? Am I still following the light of life? Because anyone who walk in darkness, meron pong tendency na mahuhulog po tayo sa butas at tayo ho ay masusugatan. Church, for me, I consider it the greatest miracle that I ever experienced sa atin pong Panginoon is the forgiveness of my sin. The first miracle na kinonsider kong tinanggap ko sa Panginoon, yung hindi ako kinondemn ng Diyos na sinabing, anak ka sa labas, wala kang pag-asa, adik ka at hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon. Because when my first time to encounter ang atin pong Panginoon, nung natagpuan po niya ako nung wala na akong pag-asa. Alam mo, ang kanyang ginawa,
Hindi niya tinanong kung ano ang family background ko. Hindi niya tinanong kung gaano nakawalan ng pag-asa ang buhay ng taong ito. But immediately, He forgave me of my sins. He healed me of my sickness and diseases, soul, body, and spirit. At gusto ko pong sabihin sa inyo, that miracle na akin pong tinanggap, I am enjoying it up to now. Amen? So if you think today that you're not worthy, dahil sa dami na ng kasalanan ginawa mo, baga kulang na yung daliri mo sa dami ng kasalanan mo, gusto ko sabihin sa iyo, lumapit ka lang kay Jesus. He will not condemn you. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, Jesus will not condemn you. Amen. That even though we are walking in darkness, kapag nakita po natin ng Panginoon, wherever you go, meron na pong light of life na meron po tayo, we will never walk in darkness again. At alam nyo kapatid, kapag yan ang uri ng buhay meron ng isang Kristiyano, gusto ko pong sabihin sa iyo, pumunta ka man sa loob ng tahanan mo, pati pamilya mo, they will enjoy the light of life. When you go to the marketplace, kung saan ka nilagay ng Panginoon, because of you, you will become the light of life in the marketplace kung saan ka nilagay. Once we experience, ito pong miracle po nito, Jesus is the light of the world. We will never be condemned. And I'm telling you, brothers and sisters, even our loved ones, makikita din po nila yung light sa atin. Sila man din ay maliliwanagan at hindi na po sila kailanman lalakad sa karimlan. Can I hear amen? Okay, point number 2 in this topic. Sabi po doon, witness the true light and walk in it. In John chapter 9, sa John chapter 9, kapatid kaibigan, meron pong istorya po dito, verse 1, can we flash it? Okay. As he went along, he saw a man blind from birth. Sabihin nga po natin, blind from birth. Say it again, blind from birth. Inborn, ang kanya pong pagiging bulag. Kung aaralin po natin ito, sabi po ng Bible, blind from birth. According to some Bible scholars, ang lalaki pong ito ay wala pong eyeball. Okay? Nakita na po na tayong taong walang eyeball. Can you imagine a person na wala pong eyeball? Pagkatapos tinanong si Jesus ng kanyang mga disciples in verse 2, sabi po ng kanyang mga alagad, Lord, sinong may kasalanan? Bakit bulag ang taong yan? Kasalanan ba ng mga magulang niya? Sinong may kasalanan? Bakit bulag yan? Anong sagot po ni Jesus sa verse 3? Neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. Walang may kasalanan kung bakit bulag yan. Hindi nyo pwedeng sisihin yung nanay niya. Baka hindi kumain ng kalabasa. Alam nyo ako kapatid, kapag meron po kasing problema, agad may nasisisi. Tama po ba? Hello, pwede mo tumingin kayo sa akin? Kapag maraming pinggan sa lababo na hindi nahugasan, tiyak may masisisi. Kapag ang mga bata walang magulo sa eskwela, tiyak na meron pong masisisi. Kasi anak ni ganito yan. Sabi mo nga sa katabi mo, laging may nasisisi. Diba? Kahit sa bahay, di ba? Madalas may nasisisi.
May nakabukas na ilaw, may masisisi. Maraming nakasampay na pantalon sa likod ng pintuan. Alam nyo na kung sino sinisisi nyo, di ba? Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may nasisisi. Natural po kasi yun eh. Isipin mo, pati mga disciples ni Jesus, nung nakita nila may bulag, tinanong mga disciples si Jesus, Lord, sino may kasalanan dyan? Yung nanay ba niya o siya? Inborn po yun. Sumagot po si Jesus, neither this man nor his parents, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. Kapag meron pong nangyayaring pangit, hindi maganda, hindi kaaya-aya sa buhay po natin, tandaan po natin, may magandang plano ang Diyos. Parang yung iniwan ka lang ng boyfriend mo, may dahilan yan. Naunawaan niyo po ba ako? Yung hindi nangyari, yung pangarap mong bibigyan ka ng malaking pera ng nanay mo, may dahilan. Nagpray ka ng kotse, hindi nangyari. Samantalang pinagpray mo naman, may mali ka kasi, Brad. Wala ka lisensya. Neither this man nor his parents sinned, Jesus said, but these happened so that the word of God might be displayed in his life. Now, brothers and sisters, gusto po ba nating maranasan yung sinasabi ng Bible? The work of God might be displayed in our life. Gusto po ba natin ma-display yun pong glory ng Panginoon sa buhay po natin? Ilan ang excited? Lift your hands, please. Hallelujah! Kaya kahit doon sa mga pangit na sitwasyon, pangit na nangyari, pangit na nakaraan, merong dahilan kung bakit nagaganap po yan. Nag-text si Chris sa akin kahapon ba, nung isang araw. Tuwan-tuwa po siya sa blessing na narating nung isang sister po natin. Sabi niya sa akin, Pastor, nakakatuwa, no? Yung sweldo niya, parang nurse lang sa abroad, samantalang nasa Pilipinas. One of our faithful worker. Ganun ho ang kanyang promotion na naranasan last week. Sabi ko, wow, okay, good. Ang sagot ko po kay Chris ganito. Alam mo, pinagkakaitan kasi yan. Nung nasa sinapupunan siya ng nanay niya, pinagkaitan ng pagmamahal sapagkat hindi siya kinilala ng kanyang sariling tatay. At nung lumaki po siya at nag-aral, hindi niya na-enjoy ang mga marangyang buhay na katulad ng nararanasan ng iba. Pero nung natagpuan siya ni Jesus, God started to display His glory in the life of this sister. Kaya sabi ko kay Chris, ngayon, kung ano man ang meron siya ngayon, marahil ay retroactive blessing and favor na naranasan niya sapagkat gustong i-display ng Panginoon ang kanyang glory sa buhay niya. Now, brothers and sisters, I want to tell you, ang lahat ng nangyayari sa buhay po ng tao, nangyayari, nagaganap yan, kahit yung mga pangit, kahit yung hindi kaaya-aya. Dahil merong nais ipakita ang Panginoon sa buhay ng mga tao na naglilingkod sa Kanya. So sabi po ng Bible, verse 4, can we read it? Can we read it aloud? As long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, verse 5, I am the light of the world.
Balikan nga po natin yung verse 4 sandali. As long as it is day, sabi po ni Jesus, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Kapatid, kaibigan, now is the time na kinakailangang trabahuin na po natin yung kalooban ng Diyos. Can I hear amen? Ito na po yung panahon na dapat hayaan natin, Lord, nandito ako. Display your glory in this life. Trabahuhin mo na, Panginoon, yung gusto mong gawin sa buhay na ito. Huwag mo nang hintayin na dumating yung gabi. Naunawaan po ba natin? Can I hear amen? Can I hear amen? No, pwede po ba tayong tumingin sandali sa akin? Ilan ho excited na magtrabaho ang Diyos sa buhay nyo ngayon? Lift your hands, please. Make yourself available. Amen. Can I hear amen? Kung gusto mong gumanda ka, pumunta ka sa parlor. Naunawaan natin? Kung gusto mong umayos ang kotse mo, dalhin mo sa pagawaan. Ang dami pong mga tao dito gustong tumakbo na maayos sa kanilang sasakyan, but the car is not available. Araw-araw tumatakbo, Alam mo, kahit pa magagaling ang mga mekaniko, walang mangyayaring pag-aayos sa sasakyan mo. Now listen. Ganyan din tayo ng mga tao ngayon. God wants to work in your life. Pero nasaan ka? Kailan ka sasampa doon po sa, ano ba tawag doon, Phil? Yung patungan ng sasakyan? Ha? O, yun. Forklifter. Oh, sorry. Hindi ko kasi alam yun. Kailan? Ang daming gusto magpaayos ng buhok ng mga babae. Tanong, kailan ka ba pupunta doon sa beautician mo? Di ba? Yung asawa ko, may schedule po yan. Magpakuskus ng kanyang partner sila ni Chris. Parang tayo din. Ang dami pong mga tao, gulong-gulo buhay. Ang dami, hindi na alam kung kailan ka ba kasi paparada sa harapan ng Diyos? Kailan ka titigil? At sasabihin mo sa Panginoon, Lord, work while it's day. Night is coming. Na hindi na magagawa ng Panginoon yung dapat niyang gawin sa'yo. Are you with me? Pastor, nasa church naman ako eh. Nasa church ka nga. Physically present, but mentally absent. I am teaching the Word of God, but you're busy with your cell phone. Anong pag-aayos ng Panginoon ang gagawin sa buhay mo? Naiintindihan natin? Kaya huwag tayo magtataka. Ang daming Kristiyano, wendang-wendang ang buhay. They're not the living testimony because they don't want the Lord to work in their life while it's day. Kailan nila ipagawa ang buhay? When it's already night and so dark. Kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Kapag stage 4 cancer ka na? Kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Kapag masakit na balakang mo at hindi ka na makapaglakad? Church, now is the time for us to experience the glory of God. Can I hear amen? Huwag kang lalapit sa Diyos kapag lobat ka na. We are the light of the world. You need to be sure na alam mo yung battery mo full charge all the time if you really want to experience the favor of God. As long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work.
witness the true light and walk in it. Kaya po nilagay natin sa notes natin yan. Now is the time for us to witness the light. Ang sarap mabuhay sa kaliwanagan, mga kapatid, kaibigan. Can I hear amen? Ano nangyari doon sa lalaki? Pwede po ba makita sa verse 6? Okay, basahin nga po natin yung verse 6. After saying this, anong ginawa ni Jesus? Dumura po siya sa lupa. At pagkatapos, gumawa siya ng putik. At pagkatapos nilagay doon sa mata ng bulag, no eyeballs. At sinabi, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sige, pumunta ka sa Siloam, maglakad ka. Joker din si Jesus kung minsan, ano? Bulag na nga, tinapalan pa ng putik, at pagkatapos, sige, pumunta ka sa Siloam. Hinanap ang Siloam. Pero sumunod pa rin siya. Alam niyo, kapatid, kaibigan, kapag ang Panginoon nag-utos ka sa iyo, kahit malabo, sumunod ka. Kahit imposible, sumunod ka. Dahil sa pagsunod mo, ang dulo po nun, pagpapala. After na siya naglakad, narating niya si Siloam, naghugas na kanyang mata. Hinugasan yung putik na nilagay sa kanyang mukha. Ano sabi pa ng Bible? Verse 8. Verse 8. No. Verse 7. Sorry. So the man went and washed and came home seeing. Woo! Shall we say hallelujah? Nung umuwi, yung inborn na bulag, nakakita. Verse 8. His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, "Isn't this the same man who used to sit and beg?" Dahil hindi po siya makakita, nabuhay siya sa awat habag. Puro barya ang kanyang tinatanggap. Alam ng mga tao yan. So verse 9. Some claim that he was, others said, no, he only looks like him. Ay, hindi siya yan. Kamukha niya lang yan. Pero alam mo, sabi po ng lalaki, huy, magtigil kayo. Ako ito. Ako yung bulag. Ako yung hindi nakakita. Sa verse 10, ano sabi po ng Bible? Tanong ng lahat, paano ka nakakita? Wala kang eyeball. Inborn. Paano nangyari yan? Verse 11. And so he replied, ano sabi po niya? Can we read it aloud? The man they called Jesus made some mud and put it in my eyes. Parang nakita naman niya, no? He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Meron po bang mahirap? Pinaliwanag lang niya. May dumating, Jesus ang pangalan, gumawa siya ng putik, yari ng lupa at kanyang laway, nilagay sa aking mata, pinagugas ako sa Siloam, nung naghugas ako, eto na. Komplikado po ba? Hindi. Scientific ba? Hindi ko alam. May sense? Everybody, they don't understand. Sapagkat alam mo, kapatid, kaibigan, hindi lahat ng ginagawa ng Panginoon kayang ipaliwanag. Naunawaan natin? Ano kayang alcohol meron sa saliva ni Jesus? O baka naman yung putik ay merong kakaiba. Baka naman yung Siloam. Pero alam nyo, si Jesus na nagsabi nun. Now, verse 12. Hinanap ngayon. Where is this man? They asked. Anong sagot nung bulag dati? Di ko alam. Tinanong siya, nasaan na yung nagpagaling sa'yo? Di ko alam. Sa verse 13. Ayun, dinala na naman dun sa mga magagaling. Dinala po yung bulag, dating bulag, dinala sa Pharisees.
At ang tanong po ng mga Pharisees sa verse 14. Ano sabi ng verse 14? Now the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was Sabbath. Sabihin nga po natin Sabbath. Araw ng fellowship. Bawal magtrabaho. So ang sabi ng verse 15, therefore, the Pharisees also asked him how he had received his sight. Inulit niya yung kanyang sagot. He put mud on my eyes. The man replied, and I washed, and now I see. And then in verse 16, some of the Pharisees said, can we read it aloud? This man is not from God, for he does not keep the Sabbath. Ang kulit. Araw-araw ng panambahan, si Jesus gumawa ng miracle. For the Pharisees, it's wrong. Pero ginawa ni Jesus. Now listen. Kahit sa pinaka-imposibleng panahon at pagkakataon, sabihin mo nga sa katabi mo, kayang gumawa ng miracle ang Diyos sa'yo. And so the Pharisees said, how can a sinner do such miracle of miraculous signs? So they were divided. They accused Jesus as a sinner. So verse 17. Finally, they turned to the blind man. What have you to say about him? It was your eyes you opened. So tinanong po yung lalaki, anong masasabi mo tungkol sa kanya? The man replied, he is a prophet. He is a prophet. So verse 18. The Jews still did not believe that he had been blind and had received his sight until they sent for the man's parents. Ito na ngayon. Tinawag yung mga magulang. So verse 19. Ano ang sagot? Is this your son? Anong sagot ng mga magulang? Sa verse 20, ang sagot po ng mga magulang, we know he is our son. The parents answered, and we know he was blind. Yan lang ang alam namin. Alam namin anak namin siya. Alam din namin na siya ay inborn blind. Verse 21. But how he can see now, or who opened his eyes, we don't know. Ang sagot po ng mga magulang, di ko alam. Matanda naman na yan eh. Ba't di nyo siya tanungin? Bakit ganyan ang sagot nila? Sabi po na verse 22, his parents said this because they were afraid of the Jews. For already the Jews had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Christ would be put out of the synagogue. Sa sobrang takot ng kanya pong mga magulang, hindi po sila makasagot ng maayos. Now listen to this. A lot of people today, na kahit tayo ng mga Kristiyano, ang hirap po nating panindigan ang katotohanan ng Diyos, lalo na kung mailalagay sa alanganin ang buhay po natin. Amen? Yung mga parents, witness sila. Lalo na yung nanay. Ipinanganak niya yung baby niya, alam niyang walang eyeball. Ilang taon na nasa gilid ng kalsada at namamalimos. Sila man ay hindi nila kayang sabihin pinagaling siya ng isang Jesus na gumawa ng himala. No one wants to testify about the Lord Jesus. Verse 23,
He is of age. Ask him. Now 24. A second time they summoned the man who had been blind. Give glory to God, they said. We know this man is a sinner. Ang galing, ano? Sabi po ng mga Pharisees, purihin mo ang Panginoon. Pero yung nagpagaling sa'yo, sinisigurado ko, makasalanan. Marami pong mga tao, akala nila sila po ay nagpupuri sa Diyos. Pero sa dulo ng kanilang pagpupuri, mali ang intention ng kanila pong mga puso. So ano po ang sagot nung napagaling ang kanyang mata? Whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see. Wala akong pakialam kung makasalanan siya. Wala na akong pakialam kung sino man siya. Pero isa lang ang alam ko, dati akong bulag, pero ngayon ay nakakakita na ako. Verse 26. Then they asked him, what did he do to you? How did he open your eyes? 27. Can we read it aloud? Go. Parang henerasyon ngayon yan, ha? Sabi nung tinatanong siya, anong ginawa niya sa'yo? Sumagot siya ng ganito, ha? Ano? Paulit-ulit? Tinanong niyo na sa akin kanina yan, ngayon, tatanungin niyo ulit? Bakit? Gusto niyo bang maging disciples niya? Ang sayang. Why do you want to hear it again? Do you want to become His disciples too? Ano sabi ng verse 28? Then they hurled insult on him and said, You are this fellow's disciple. We are disciples of Moses. Pagmamalaki po ng mga Pharisees, ano? Disciple kami ni Moses. Ikaw ang disciple niya. And then 29. We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes from. Okay? May mga tao po alam na alam kung ano yung mga law. Pero dumating na po yung Messiah ni hindi niya alam kung sino siya. And then verse 30, the man answered, Now that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. Di nyo nga alam kung sino siya Di nyo nga alam kung sino tong Jesus na to Pero isa lang ang alam ko. Binigyan niya ako ng paningin. So verse 31. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly man who does His will. 32. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. Never in the history. Wala pang nangyari sa Israel na yung walang eyeball na tao biglang nagkaroon. Wala naman yatang ophthalmologist pa nung mga panahon na yan. Pero bakit nagkaroon ng eyeball at nakakita at na ngayon ay maliwanag ng kanyang paningin? Verse 33. If this man were not from God, he could do nothing. And 34. To
To this, they replied, "You were steeped in sin at birth. How dare you lecture us?" And they threw him out. At alam niyo, kapatid, na-persecute po yung lalaki. Pero, isang bagay po ang naganap nung araw po na yan. Nung panahon po na yan. The man that was born blind received his miracle, and after receiving the light, siya po ay naging witness doon po sa true light, and he walked in it, na kahit pa it is fellowship siya ng kanyang mga kababayan. And you know, brothers and sisters, so verse 35, can we read it? Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" Sumagot po yung verse 36, "Who is he, sir?" The man asked, "Tell me so that I may believe in him." And Jesus said in verse 37, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking to you." Then the man said, "Lord, I believe." And he worshiped him. At mula po nung panahon na yan, ang lalaking ito ay sumunod sa Panginoon. The sixth miracle in the book of John is the people experience the light of the world. At alam niyo po, kapatid, kaibigan, tayo man din, kahit pa sa mga panahon na parang wala na ho tayong makita, hindi na po natin alam kung saan tayo pupunta. When we experience Jesus in our lives, He will surely be the light of our life, and we will never walk in darkness again. Can I hear amen? Ang dami pong mga tao ngayon nakakakita. May mga mata, may mga normal na paningin. Ang nakakalungkot, hindi po nila nakikita ang glory ng Panginoon. Why? They don't acknowledge Jesus as the light of the world. And today, my brothers and sisters, bago po tayo umalis sa bulwagang ito, kung sa palagay po natin tayo yung taong nangangapa sa dilim at hindi natin alam kung saan tayo pupunta, I want to tell you, even the man born blind, he received his sight. Kailangan pa bang mabulag ang tao para lamang maranasan ang himala ng Panginoon? No. Ngayon, lumapit ka sa Panginoon. He is the light of the world. Can I hear amen? And the greatest miracle that you will receive is the forgiveness of sins. Dahil kung sino man ang pinatawad ng Panginoon at sumunod po sa Kanya, they will never walk in darkness again. Worship Him, please. Hallelujah. Can we just close our eyes for a moment? Kung pong yung lalaki, born blind, tinanggap niya ang kanyang sight, bakit hindi mo tatanggapin ang kaliwanagan sa araw po na ito? The woman caught committing adultery na dapat sanang i-condemn at parusahan, tinanggap niya ang kapatawaran ng Panginoon. And that woman, ang sabi po ng banal na kasulatan, he started to experience the glory of God.
Walang malaki, walang maliit na kasalanan sa Diyos. Ang lahat ng ating mga pagkakamali, lahat ng ating pagkukulang, kaya kang patawarin ng Panginoon. No one can ever condemn you. Not even yourself. Hallelujah. Can we just sing this song? You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. and the honor. Lord, we lift our Lord, hands. we lift our hands in worship as we praise your Shall we all holy rise? name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we'll lift our hands in worship as we praise your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Church, before we sing this song, ang Panginoon ay nakatayo ngayon sa harapan natin. He knows even what is happening inside us. All your fears, all your pains, He knows it. Maybe some people, they are condemning you, pointing their finger to you. They're telling things against you. But I want to tell you, the Lord Jesus, He's standing in front of you, telling you, son, do not worry. I am the Lord. I will forgive you, says God. He will surely accept you. He will surely love you. Trust Jesus. Isuko mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga pains, all your fears, even your sin.
For it is Jesus, siya ang nakakaalam ng lahat ng buong buhay mo. Kung yung babae hindi niya kinondemn, and the Lord is telling you even right now, if you give Him all your sins, all your pains, all your sickness and diseases, He will take it on, and you will live a glorious life in the sight of God and man. Kung nagawa niyang bigyan ng fresh eyeball ang lalaki, kaya niyang ibigay sa iyo sa araw na ito. I want you to just lift your hands as high as you can and start to trust the Lord. He is a loving God. He is a loving Father. He knows your pain. He knows your past, your present, and even your future. Start to receive His miracle. Start to receive His miracle. God is touching you right now. God is touching you right now. Give Him your pains. Give Him all your cares. Give Him all to Jesus. Oh, hallelujah. Spirit of God, flow in this place and touch your people. Oh, la 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 la. Do not leave this place without experiencing the touch of God. For I am telling you, He is the light. He is the light of the world. He is the light of life. If you will receive Him, you will never walk in darkness again. Jesus, touch every hands lifted up to you. Touch them, Lord. Holy Spirit, let down that spirit in our midst. In Jesus' name. Sha-la-la-la. Oh, Jesus, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Come on, sing it. There is no one else like you. Say it again. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. If you want to experience His miracles, I want you to sing this song with faith in your hearts. Come on, hallelujah. Oh, so great. There is no one else like you. Yes, you can do it better. Come on. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Yes, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Can we sing in the Spirit now? La 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 la
hands, please. Today, everyone, I want you to lift your hands as high as you can. Allow the Spirit of God to touch you and fill you. You need that Spirit of God. Touch that body. Touch that soul. Touch that spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let the light of God come. Touch every life. Even those people watching online, Lord, I pray, send forth your light in their life. That they will never walk in darkness again. Ang dami nang nangyari sa nakaraan. Darkness everywhere. But just allow Jesus to come into your life. Just allow Jesus to come into your situation. You will surely receive the light of life. He will perform His miracle in your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pwede po bang lahat ay sumunod sa maikling panalangin na ito? Sabihin po natin, dakilang Diyos, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Mahabag ka sa aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat kong kasalanan, sa lahat kong pagkakamali. Sa araw na ito, Panginoon, hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Gawin mo akong malinis, nasisidlan ng iyong Holy Spirit. And today, Lord, I offer you my life, my soul, my body, my spirit. I offer them all to you. Lord, today, I receive the light of life. Lord, today, I receive you as the light of my life. And I declare, I will not walk in darkness again. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, thank you for the light. Thank you for the grace. Thank you, Jesus. Ako na lamang po mananalangin. Lord, I pray, touch that body. Touch that soul and spirit. That, Lord God, today I pray in the name of Jesus. Your people will never walk in darkness again. But in their life, your light, you, O God, will be the light of each one of us. Maraming salamat, Panginoon, for the miracle, for the light of life that we have received right now. And so, God, today in the name of Jesus, we believe no one will walk in darkness again. Because you, oh God, ang nagbigay ng ilaw sa bawat isa sa amin. Can we lift our hands and just say, thank you, Jesus, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. And there is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else
Oh God, today we thank you for the grace. We thank you for the favor. We thank you for the light. At Panginoon, sa pag-uwi ng iyong mga anak, ang aking dalangin, may your Spirit be with them. Cover them with your very presence. Your traveling mercies be upon your people. At Panginoon, in our lives, we will continue to glorify your name. At sa buong isang linggo, Panginoon, na ito, dalangin namin. May all your favors and grace be experienced by your people. I speak blessing for their health. Let there be good health, O God, in their body, soul, body, and spirit. And let there be blessing, O God, in the works of their hands. And Lord, allow even your blessing to overtake them. And I declare that all their family members, Lord God, shall be blessed. For it is your word that if we seek first your kingdom and your righteousness, idadagdag mo sa amin ang lahat naming mga pangangailangan. And so Lord God, I pray, may you bless the food and the drinks of your people. At sa buong isang linggo po na ito, Panginoon, let their days be fruitful for your glory. And so Lord, habang linilisan namin ang lugar na ito, mapaparihan ka at sa iyo na po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat po ng pagsamba sa pangalan ni Jesus, and everyone will shout and say, Amen. God bless you all, and see you next Sunday.